Ganyan ang sabongero, tunay na mag-iinoko. Magandang araw mga kasabong. Ito na naman tayo muli para sa mga fresh updates dito sa Balitang Sabong. Mula po sa mumubuo ng Chicken Talk, binabati po namin ang mga nag-champion sa 2018 World Pitmasters Cup Master Breeders Edition. At sa pagtatapos ng maaksyon na bakbakan, muli na naman nating abangan ang pagbubukas ng 2018 World Pitmasters Cup Master Breeders Edition 2 9 Stag International Derby. Ito ay gaganapin sa November 15 hanggang November 25, 2018 sa Newport Performing Arts Theater, Resorts World, Manila. Para sa slots reservation, tumawag sa 0927-841-9979. Mga ka-Chicken Talk, ngayong pong October 6, 2018, ginaganap ang palaban ni Mr. Nestor Oliver Vendeville sa Inara Sports Arena, ang first annual Oliver Classic 6 Stag Derby, ang mga Maginoo. Tayo po yung inaanyayahang makilahok at manood sa maatikabong labanan na magaganap dito. Ito po ay hosted by Nestor Oliver Vendeville, assisted by Eric De La Rosa, Calando Luzong at Chris Llanes. At mapapanood po ito ng live via www.sabongsports.com. Inaanyayahan tayong mga kasabong na sumali sa 2nd Fidel Boy Villanueva 7 Stag Derby President's Cup. Ito po ay ginaganap na mula ika-3 ng Oktubre hanggang ika-3 ng Nobyembre. Ito ay may 2 million plus guaranteed prize at may entry fee na 8,800 pesos at minimum bet na 5,500 pesos. Magkakaroon ng Blue Blade RJM Super Big Event 7 Stag Derby sa October 21, 2018 na gaganapin sa Galera de Mandaue. Ito ay may pot money na 220,000 pesos at minimum bet na 55,000 pesos. Ito po ay hosted by Engineer Sunny Lagon at Mr. RJ Mea at ipapalabas ng live via www.sabongsusugbo.com. At yan po ang mga latest updates para sa linggong ito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Ako si Kate Villalon. Magandang araw. Magandang araw mga ka-Chicken Talk. Ngayong araw na to, medyo pinasyalan natin at pinagbigyan naman tayo ng isa sa mga, alam nyo, medyo problema eh. Bata pa to, pero isa sa mga veterano sa larangan ng sabong sa Pilipinas. Actually, ang farm niya nasa Batangas, yun yung main farm. Pero dito na lang tayo pumasyal sa Antipolo, dito sa conditioning. No? Yes. Conditioning. At makita nyo, okay naman. Ang ating pong bisita o ipipresenta ngayong araw na to walang iba kundi isang breeder na galing sa pamilya ng mga sabongero. Ano yung apelyido nito pag marinig nyo talagang kahit na yung mga veterano sabongero, hindi mamimiss yan. Yung mga Escalona. Walang iba kundi si Jerry Escalona. Ay. Ng GE Mapalad Game Farm. Yeah. Okay. Good morning, Lando. Sabongero, sabongero, sabongero. Ganyan ang sabongero, tunay na mag-iinoko. Bumati ka muna sa mga ka-Chicken Talk natin. Magandang umaga po. Sana po magustuhan ninyo itong talakayan namin ni Calando. Oo. Sana'y makakabahagi ako para makatulong ako sa mga upcoming na mga magmamanok. Ayun. Sigurado kong marami kang maisishare sa amin. Ikaw hindi ka lang isang simpleng breeder. Maano ka Marami kang nalalaman, saka palabas ka, alam ko, saka pati mga Amerikanong breeder, kausap mo direkta. Marami tayong kaibigan. Pero papasalamat muna tayo sa Polo. Oo nga. Hindi natin kalain. Bayaran nyo naman kami, hoy. Anyway, yeah. Okay, Jerry, I've known you for hindi lang siguro 15 years. Matagal na. Matagal na. Panahon ko pa sa Roligon. Yes. So, how old are you now? I'm 47. 47. Yeah, 47. So you were just mga 20s. When I started, actually, kung titignan mo yung sa kaking history ko, siguro nagkaisip ako, 4 years old pa lang ako. Kasama na akong tatay ko Okay. Talagang exposed ka na. Oo, exposed na ako. May farm kami dyan sa Sumuulong
Dito sumulong sa Sumulong highway. Okay. May garments ang family namin doon. Okay. It's about 2 hectares na na property. Oo. Kumuha ng portion ng father ko. Oo. Nag-alaga naman. Oo, alaga ng manok. Okay. So, coming from school, susunduin ako, labas at 3 o'clock, gano'n. Ang father ko nasa manukan, magpapaluto ng dinner. Okay. Pagsundo sa amin sa school, diretso kasi wala naman traffic na. Oo. No, coming from the scout area, 20 minutes. Tama. Nandun ka na sa nandito ka na, no? So, papalit yun ng manok, whatever. Basta magpapaluto yun. Abutin na kami ng gabi. Okay. So, I was really exposed sa mga manok. Okay. Other than na-expose ka, talaga bang may puso ka na para sa manok during that time? Alam mo, siguro meron. Eventually, nagkaroon ako. When I was a teenager, Oo. lalakad ako dun eh. Sa Manukan. boardwalk. Ah. No? Tapos may mga nakatipi na mga manok. Okay. Tapos, lakad lang ako ng lakad. Tapos titignan ko yung manok. Ito gusto ko. Talaga. Ito gusto ko. Ganun ako. Ah. So, hindi ko makakalimutan yan for so many times. Oo. Sinabi ko sa dad ko, gusto ko to. Tapos sabihin ko sa Hunter, pagka nalaban to, sabihin ninyo Okay. Ganon. Okay. Siguro nakapili ako ng mga 12 hanggat 14. Aha. Teenager ako, Okay. walang natalo doon. Talaga. Oo, siguro meron akong knack for it. Meron ka ng eye. Yes. Kaya pagka sinabi ko eventually ang dad ko nagtatanong noon, pipili ba dyan si Jerry? Sabi nung dad ko. Pagka sinabi nung handler na meron, tataas siya na niya konti yung pusta niya. Okay. So ano nakikita mo? Hindi ko alam. Oh? Hindi ko alam, basta't gusto ko lang siya. Parang... Sa itsura lang o sa kilos? Hindi eh. Ang hirap explain, Lando. Parang kang tinatawag ng manok. Hindi ko ma-explain. Okay. Hindi ko ma-explain. May affinity ka na, ha? Meron ako. Hanggat sa nung 20s ko, Okay. nag-start ako ng breeding. Dahil sa nakita ko, ang father ko siya panay imported manok eh. Okay, Every year he buys. No? Yeah, you were telling me your father is Telmo. Attorney Telmo Escalona. Attorney Telmo Escalona. Yes. My brother is Alex. Okay. Okay? Si Attorney Telmo, ang manok niya, panay import. talagang... Oo, ano yan? Die hard. Para masayang magaling ang manok, kailangan imported. Ganon? Yes. Okay. Pagka nag-breed siya ng local sa local, imported na babae, imported na lalaki, pinag-breed niya, pakiramdam niya inferior. Dahil pinanganak dito. Pinanganak dito. Okay. So siya, Kumbaga island-born na. island lord, hindi niya gusto. Talaga. Gusto lang niya may manok para yung pang-imbitasyon dito, 2-cock, 3-cock, gano'n, yun ang sinasali niya. Okay. Unless na merong medyo lalabas na extraordinary, Aha. sasali niya sa derby, pero pamprobinsya. So kanina bumibili ng mga manok si tatay mo noong araw? Marami. Ang iniikutan nila ni Alex noon, of course sila Oscar Akins, Okay. Tom Wilson, Curtis Blackwell, Okay. Puro mga Wayne Shatley. Puro mga who's-who yan. Oo, Wayne Shatley. Madami. Ah. John O'Fowler. Okay. May mga pangalan. Kasi bata pa ako na, naririnig ko na eh. Mga Billy Rubol. Oo. Yan, yung mga uso At least noon. sa panahon ng tatay mo, 1:1 pa lang siguro palitan ng dollar sa peso. Alam mo, naririnig ko sila nagkwekwentuhan noon. Oo. Parang ang landed yata ng isang manok, parang kung hindi 4,000, malaki na yung 5,000 pesos eh. Kasi narinig ko sila nagkwekwentuhan. Talaga, ha? Oo. Medyo mataas na rin, kung tutuusin. No? Medyo mataas na rin. Okay. Kasi may mga shipping cost pa and everything. So, anyway, yun yung naririnig ko at that time. Kasi at that time, naririnig ko Bacolod, 500 o kaya 750 pesos. Eh. Tama, oo. At that time. Doon panahon na yon, kaagawan ng tatay mo, si Del Dio Plaza. Yan ang kasabayan ng father ko. Oo nga. Sila Dio. So, agawan sila sa mabibiling magaling na manok? O ano? Hindi naman particular ang dad ko sa yung sobra. Maselan siya kapag nandito na. Bibili lang siya doon, pupunta siya, bibili siya. Basta may nagustuhan siya, bili. Pagdating dito, pipilihan pa niya? Doon niya ikakal. Grabe. Yung kapag ayaw niya, hakpait niya. Okay. O kaya pamimigay. Okay. Kaya ako napasok dyan sa pagmamanok eh. Edi ang daming Ang dami niyang pinamimigay. Daming pinamimigay. Oo. Ang gusto niya kasi, pagka nagpunta daw siya sa farm, masayang masaya siyang nakikita niya yung manok. Ayaw niyang may nakikita siyang ayaw niya.
Grabe ah. Ganon. Oo. Kaya ang cord niya, nasa mga 200 lang. Okay. Yun. Ang local doon, siguro mga 70. So kung nagparating siya ng 100 imported, ilan lang? Yung sa kanya, siguro, mga 40, 50. Yung iba, ilalaban na rin ni Kuya Alex. Kasi sayang eh. Okay. Pang-elimination yung iba. Yung ganon. Pero yung sa kanya. Okay. Mamaya po, itutuloy natin tong, alam nyo, kulang 1 oras dito kay Jerry. Kasi yung pamilya nito talagang pamilya ng mga mananabong to eh. Magbabalik po tayo after these few reminders from our sponsors. Alam mo bang yung ruweda na yung buhay pa? Alam ko, dikalas yun eh. Dikalas yun. Yun ang mga nauna na salamin. Tapos alam mo ba na nasa akin yun, nasa Batangas? Jerry, look, I've been here for more than 50 years fighting, sabi niya gano'n. How can I tell them that I'm not breathing to fight? Sa pinag-usapan, pagkat ganyan kung mag-isip, ganyan kung makitu. Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kabang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sa bungero. Salamat sa Thunderbird. Naku, may sipon na. Baka maging pisik at halak pa yan. Ano bang epektibong gamot para dito? Etong gamit ko. Magandang umaga ho! Para sa sipon, pisik at halak, Romox Steel. Ano ang pinakaiba sa gamit niya? Amoxicillin? Tylosin? Pareho lang pala. Bakit Romox Steel ang recommended nyo, Doc? Mas murang Romox Steel, pero singgaling ng iba. Romox Steel by Thunderbird. Sa bisa at presyo, Tapat! For the third time or third year this year, ang The Good Egg by Sari Manok ay magpaparticipate muli sa Itlog Run by Exciting Adventure. Bahagi ng pondo na aming malilikom ay mapupunta sa AFP Educational Benefit Systems Office, Save the Children, and sa Sagbayan Bohol Elementary School. Let's support this run for a cause. Itlog Run 2018. Our advocacy, #ItlogEveryday. Ganyan ang sabongero, tunay na Ginoo. Magandang umaga mga ka-Chicken Talk. Ito na naman po ang inyong kaibigan, Jap Kagalak po ng Liga, Livewire, Game Foul Academy. Alam nyo naman po na tayo po yung screener ng GAB, yung Games and Amusements Board, yung mga nagpapalicense sa mga gapper. So nag-iikot po tayo sa buong Pilipinas at habang naghihintay tayo ng oras para sa ating seminar, ay na-invite po tayo ng mga kaibigan natin na sa bungero din, sa farm nila, Chicken Talk, Chicken Talk, Chicken Talk, Chicken Talk. At dumadating sa punto na maaabot na yung usapan tungkol dun sa mga maliliit na problema ng manukan or farm, pero malaki ang masamang epekto sa ating sistema or programa ng lalong-lalo na sa breeding. At ito nga, nung nagpunta kami sa Dumaguete City, na-invite tayo ng kaibigan natin, si Brother Ramil Kiskis ng Red Creek Farm. At ang concern niya is yung mga broodcock or broodstag na ayaw mag-mate, ayaw magkopa, or ayaw pumatong. So, akala natin may similya, yung pala hindi pumapatong yung broodcock or broodstag. Lalong-lalo na kung battery type yung ating gamit o sistema na talagang iniuupo yung inahin or pullet doon sa tandang para ma-mate. So itlog ng itlog, di pala na may mate. So bakit ba ang broodcock or broodstag ay hindi nagme-mate? Meron pong tatlong pangunahing dahilan niya. Ang una po, hindi healthy yung ating tandang. Hindi talaga yan nagme-mate. Lugon or may sakit or may masakit. Sira yung paa, masakit yung paa. Yan ang una. Ang pangalawa ay
merong kulang sa kanya. Healthy naman, maganda naman, pero bakit ayaw? So, merong definitely may kulang sa kanya. At ang pangatlo po ay yung hindi pa sanay. So, yung pong health, madali lang po yan. Huwag po tayong gumamit ng broodstag or broodcock na hindi healthy. Yung pangalawa po ay may kulang. Yung pangatlo naman po ay hindi sanay. So, yung una po na hindi healthy, madali lang pong solusyonan yan. Huwag po tayong gumamit ng broodcock or broodstag na hindi healthy. Yung pangatlo na hindi sanay ay madali lang din pong solusyonan yan. Madali naman pong turuan yan. Sama-sama lang muna natin. So, masasanay na rin yan. Ang mabigat po, yung gitna na pangalawa na sinasabi kong may kulang. Ano ba ang kulang? Yung tandang po may drive yan. Ibig sabihin, may kagustuhan yan. So, ibig sabihin po, libido or, sa madaling salita, yung pong kanyang male hormone or yung testosterone level ay mababa. So, nangyayari po yan minsan sa mga matatandang tandang or masyadong bata. So, may kulang. Yung pangkaraniwang solusyon po ay binibigyan ng testosterone, pero hindi po ako gumagamit ng testosterone kasi synthetic po yan eh. So, yung pong bayag ng manok natin kapag testosterone ginamit natin, yan po'y lalaki. So, definitely, dadami yung sperm cell, magkakadrive, so magme-mate po yan. Ang problema po kapag itinigil natin, yung bayag niya magiging parang ubas kapag binibigyan natin, at kapag itinigil natin, yan po'y parang magiging pasas. Yan po'y matutuyot. At baka po talagang tuluyan na siyang mawala ng similya, mawala ng drive, at baka nga po maduwag pa yan. So, ang ginagamit ko po ay natural. Meron po akong na-discovering natural na suplemento na dahil nga natural, ay hindi po nakakasira ng kanilang bayag. Yun pong testosterone level, kapag bumaba, nawawalan nga po ng drive. At kung meron man pong drive, yan po'y papatong, pero wala pong lalabas. Wala pong mangyayaring ejaculation or walang similya na lalabas at normal po na magalit siya. At kapag po siya nagalit, ayaw na niya or mas matindi pa po, napapaluin niya yung inahin. So, damage. Maaaring mabalian yung inahin, mabasagan, or mamatay. At wala rin pong similya yung itlog nun kung hindi man siya mamatay. Kasi wala nga pong lumalabas. Tuyot na. So, ang palatandaan po ng magandang similya ng manok, yung lumalabas po doon sa tandang parang gatas. Puting-puti siya, hindi po parang tubig lang. So, ganito po yung itsura ng ayaw mag-mate or kumopa. Ayan, gumigiri siya. Gusto na nung babae, pero gumigiri. Kasi sa battery type, yung tandang natin nakatali. Yung mga babae ang nakakulong o battery type. So, iniuupo yan. So, subukan natin to. Yan. Hanggang ganyan lang siya. Oh. Ulitin natin. Hanggang ganyan lang. Oh. Ayaw. Oh. Subukan natin ilagay sa pen. So, ito ilalagay natin sa pen. Let's say nasa pen. So, kasama niya yung inahin or pulet, pero hanggang ganyan lang. May mga times na kahit maghapon na dyan or kasama na niya, di niya i-mate yan. So, healthy siya, maganda yung balahibo, mapula yung muka, maganda yung katawan, pero may kulang. Ito ang kulang sa testosterone level. Ayan, nakita nyo na kung ano yung mga sitwasyon o palatandaan na yung ating tandang ay ayaw mag-mate. Umaasa tayo na may similya yung mga itlog, pero ayan, malalaman na lang natin after 21 days na. Medyo masakit na ito, meron tayong pinatatamaang tinatawag na breeding season o yung mga events na sasalihan natin. Sa susunod na episode po ay itutuloy ko po
yung pagbibigay ng sinasabi kong kakulangan at kung paano po siya ibigay. Hanggang sa muli po, ito po ulit, si Jap Gagalak ng Liga at kayo po ay nanonood ng Chicken Talk. Babalik po tayo dito sa ating interview with Mr. Jerry Escalona. Jerry, bakit mapalad? Ano yan nagkataon lang. Nung una ako nag-uumpisa magmanok, may property si Kuya Alex. Okay. Dito sa Pililya. Okay? Aakyat ka. Napuntahan ko yun. Okay? Sa taas. Hindi ba yun? Isa pa. Mas mataas. Okay. Barangay Mapalad. Okay. Okay. Swan, no? Doon ako nag-umpisa Okay. Okay? Second, Akala ko sa inyo yung mapalad transit Hindi. Second, meron kaming sa Tarlac, tiga Tarlac kami. Okay? Meron kaming manggahan, Barangay Mapalad. Okay. So, incidentally, puro mapalad Sabi ko mapalad, lucky, swerte. Di gamitin ko, dinadala ko dun sa lugar na merong merong ganun ginamit ko, kaya GE Mapalad. Okay, that explains it. Yes. Kasi nagtataka bakit hindi G Escalona, di ba? But eventually, sa mga labang ko, masyadong mahaba, ilalagyan ko na lang GE na lang. Okay. Anyway, ang pinsan mo, si Danny. Pinsan ko si Danny. Okay. Si Danny nag-stop na. Matagal na. Matagal na. Mas may edad yon sa inyo. Oo. Si Kuya Danny would probably be about 71 now. Yeah. Sa kwentuhan ng mga veterano sa Bungero, doon sila nagde-derby sa farm ni Danny Escalona. Yeah, correct. Before, no? Correct. Bihirang-bihira pa derby. Yeah, correct. Pero doon may ruweda. May umpukan. Napunta ako doon Yes. Maganda yung ruweda niya doon, mataas. Diba? Yes. So, regularly parang merong labanan doon. Diba? Alam mo bang yung ruweda na yun buhay pa? Alam ko, dikalas yun. Diba? Dikalas yun. Yun ang mga nauna nun, salamin. Tapos, alam mo ba na nasa akin yun, nasa Batangas? Talaga? Kaya yung ruweda doon, hindi ko inaalis kahit na luma na yun, kahit na gano'n na itsura noon. Parang may mga event na yun ang ginamit, di ba? Yes, kasi noon, mahilig kasi yung family namin, mahilig magluto, mahilig marami kaming kaibigan. Okay. Mahilig kami dun sa salo-salo Okay. So that's one way of bringing friends in and having a good fun. And that's the idea. Kami, pati magpipinsan kami, magkakapatid, ganun kami. Okay. Oo. Tama ba na narinig ko lang, yun ba yung ginamit sa Rizal Memorial? Yung ruweda na yun? I do not know. Hindi mo sigurado. I'm not privy to parang nagkaroon minsan ng USA versus Philippines sa... Hindi ko na alam, sorry. Okay. Anyway, alam ko there were occasions na yun ang nahihiram. Yung I see. Pero dikalas talaga yun. Dikalas, yes. Naitatayo. Ano? Kaya nailipat ko Okay. So hanggang ngayon, pwede pa? Nagagamit pa? Oo. Talaga. Kasi, hindi na lang kumpleto yung salamin. Anong idea bakit dikalas siya? Ba't ginawa ni Sir Danny yun? Ang totoo, una yun siguro doon sa mga hindi ko alam kung paano ba't na-imagine yun. Yun lang alam kung dikalas na ruweda Yes. Anyway, tapos si Alex, kuya mo. Kuya ko, si Alex. Okay. And Alex was siya very much exposed before. Yes. Lumaban talaga siya. Hilig talaga niya yung... Ano entry name ni Alex? 1AE, Alabang. Tama. 1AE, Alabang. 1AE, Alabang. Panahon ni Alex, mga panahon nila Francis de Borja. Yan. That's their batch. Yung mga batch niyan. Nila, yes. Sila Patrick, Antonio. Yan ang mga kabatch niya. Yan si Atong. Si Atong isa friend. Nung panahon na yan. Yan yung mga friend. Ako noon, sama-sama ako. So ikaw, 40, ano ka? 47. 47. Si Alex, ano na edad? He should be about 65 or 66. Tama, mga ganon. About that. Yeah. Mga ganon. Yung panahon nila, parang sila yung mga, mga yapis ng araw. Diba? Sila yun. Sila yung kami. Tama. Sila yung kami. Ngayon, kayo nila Albert, nila mga Madlambayan Brothers. Kami magkabarkada. Nung araw sila, panahon nila. Si Albert Yam. Yan, sila. Panahon na yan. Okay. Correct. Punta tayo, Jerry, sa mga bloodline mo. There was a time na you were very popular as a roundhead guy. Okay. Diba? And you were very much associated with Dan Gray. Yes. And after 9/11, si Dan Gray stopped
flying airplanes, di ba? Ayaw na hindi na bumalik ng Pilipinas dahil parang nagkaroon No. The story behind it is huminto siya 2008. 2008, okay. 2008. And before that, since 2002, paparating ako ng mga 4-5 trio every year. Okay. From him, no? Kausap ko siya sa phone, pinapadala niya ako dito. Ang sabi ko sa kanya, Dan, sabi ko, can you just breed for me? I need your bloodline. Sabi niya sa akin, Jerry, you don't need because you have a lot already, sabi niya. Okay. I gave you everything that I have, sabi niya. You don't need it. It can last you for a lifetime, sabi niya. Okay. The ones I sent you. Sabi kong gano'n, no, just to refresh, sabi kong gano'n. Sabi niya, ano sagot niya sa akin? You know, Jerry, with my age, and then what's happening with the hacking industry in the United States, I do not want to get involved with the police. Sabi niya gano'n. Okay. So, almost the same story with Mel Sims. Ayaw na niya because sabi niya, Jerry, look, I've been here for more than 50 years in cockfighting. Sabi niya gano'n. How can I tell them that I'm not breeding to fight? Okay. Who would believe me? Sabi niya gano'n. Okay. I will just live my life. Kasi mahilig si Dan. Kasi tumawag siya sa akin, anong year ba yun? Mga 2006 or 6 yata. Tinawagan niya ako, sabi niya gano'n. Jerry, guess what? Sabi niya. What? Sabi ko nga, did you breed a new chicken? No. I bought a new Winnebago. Winnebago. Yung bus na nag-expand. Mahilig kasi siya nagta-travel. Okay. Pagka lumamig na sa isang lugar, aalis na siya. Okay. Lilipat na siya ng pupuntahan. So road trip siya. Road trip. Tapos mahilig siya naglalaro-laro ng konting casino. Everything. Okay. So tinawagan, I have a new Winnebago. Ganun. So sabi niya, it must be a fortune. Yes, sabi niya gano'n sa akin. How about your old one? Sabi kong gano'n. I disposed it already. I got the new one, sabi niya gano'n. I got it for $220,000. Sabi niya gano'n. Wow. Oh, that's expensive, sabi ko sa kanya gano'n. Oh, but you know, I'm retiring already. From then on, madalang na lang kami nag-usap. Minsan nakausap ko yung asawa niya, si Glenda, at si Johnny. Pero siya mismo, tamad na rin, yung edad na eh. Tsaka sabi niya sa akin nung huling nag-usap ka nun, Jerry, we don't have to talk about anything, because I don't have any chickens. Pero alam mo, Dan Gray made quite an impact nung lumaban, nung pupunta siya rito. Yes. Kasi after niya pumunta rito, Boy Primalyon was already nag-start na mag-breed ng Dan Gray, di ba? Yes. Through Jun Santiago yan. Marami, through Jun Santiago. Yes. Maraming nag-Dan Gray. Marami. Okay. But you were the one na talagang hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Okay. Meron ako sa farm. Mini-maintain ko talaga sila. Okay. Marami ako, nung sa start ako, kasi novice din ako noon. Wala naman ako naintindihan sa breeding per se. I had to learn it the hard way. Okay. Okay. Yeah. Babalik po tayo. Gusto ko lang mag-concentrate sa mga bloodline ni Jerry. Kasi ito isang breeder na talagang directly in contact with yung mga source niya ng mga breeding materials. Pagbabalik po ng Chicken Talk. Naglaban siya, unang laban niya, hindi ko makakalimutan, wine red na white leg. Okay. Tinanong ko si Joel. Jo, ano yan? Sabi ko, ganda na sukat eh. Second fight, lemon na white leg. Same away. Okay. Same sukat pero lemon. Okay. Inipit sa taas, pinalo sa ilalim. Ay, hindi na makatayo yung isa. Hindi ka uurunan, lahing palaban, at walang kinatatakutan. Subukan mo ang swerte sa palad mo. Malay mo ikaw ang next na mananalo. Subukan mo ang swerte sa palad mo. Halina, try mo na. Scratch it ng ganito. Scratch it, pera agad-agad. Scratch it,
sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kabang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sabongero. Salamat sa Thunderbird. Ganyan ang sabongero, tunay na mag-inuon. Ito, Kelso Gilmore. Sabongero, ganyan ang sabongero. Pag nagmahal Kelso Gilmore din. todo. Sabongero, sabongero, ganyan ang sabongero, tunay na romantiko. Kelso Gilmore ito. Itong Wine Red Yellow. Ito, straight na Kelso. May Straight red. salita at may paninindigan. Marunong tumupad sa pinag-usapan. Yeah, itong hawak ko, Kelso Gilmore din. Mag-isip, ganyan kung Yung hawak ng handler ko, si Nonoy, ano yan, straight Kelso. Yung mga kapatid niya, marami nang nanalo. Okay, nagbabalik po tayo dito sa Chicken Talk with Mr. Jerry Escalona. Pero bago tayo magpatuloy, may I just remind you na ngayon po ang pa-derby ni paring Nestor Bendibil dyan po sa NCA. Yung kanyang fundraising, labanan ng mga maginoo. One day 6-tag derby. Big event po yan. Pasyal kayo ng NCA. Lahat ng kikitain nito, i-donate ni paring Nestor sa mga about 5 charities. Yeah. Saludo ako sa'yo, paring Nestor. Anyway, Jerry, we talk about the Dan Gray Roundhead. Yes. Ano ba ang kaibahan ng Dan Gray Roundhead sa ibang roundheads? Alam mo, totally different eh. Una-una, kung titignan mo yung history niyan, alam ko na kwentuhan namin ni Dan. Okay. Sabi niya sa akin, these roundheads came from the Lacy. Lacy Roundhead, okay. But eventually, he put something in them like the Kun Kelso. Okay? Meron siyang may claret. Okay. Okay? So basically, yun. So timplada na niya to? Timplada niya yan. Kaya makikita nyo, hindi na siya lazy looking, pero ang katawan nila lazy. Okay. Okay? Kaya merong mga sinasabi nung, bakit yung mga Dan Gray dati ni Kuya Jun Santiago, malalaki, etc. Mahaba katawan? Mahaba. Because of the claret blood. Kasi okay. cross eh. Okay. Kasi once na kumuha ka talaga nung yung Dan na pang materyales, okay, which I call straight breed, maliliit na manok lang yan. Because it's a family of lazy. Sino tong, nakalimutan ko eh. I'm trying to recall. Yung partner ni Dan Gray na palagi nandito. Si Rendell Loveday o si Kung may asawang Ilocana. Maalala ko mamaya maalala ko yun. Asawang Ilocana yes. That guy's from Hawaii. I forgot the name. Yeah, actually he was the one who told me na Dan Gray, after the 9/11, natakot na sumakay ng eroplano. Kaya hindi na bumalik ng Pilipinas. Okay. Kaya... sabi naman sa akin, niyaya ko siya eh. Sabi ko, take care of me. Sabi, I'm tired. Okay. I'm tired. Pero he's still alive, ba? Yeah, he's still okay. Okay pa. Minsan tumatawag ako doon sa tao niya, o kaya sa asawa niya. Kumusta lang ako. Kasi kung hindi naman sa kanya, wala ako. Okay. Wala yung mga manok na. Okay. So, ang fighting style ba ng Dan Gray distinct to other, compared to other? Iba eh. Kasi, yung mga imports, kung titignan mo, and even dun sa mga straight breed ko, may lumalabas na sugod. Okay. Kasi hindi naman stylish ang Dan Gray. Ang palo ng Dan Gray, kung makikita ninyo noon, kung yung mga nakakapanood nung panahon noon, pagka binitawan mo, susugod yun, tapos
hindi vertical eh, parang Pag ganun eh. Oo, sugod na ganun eh, di ba? Yan ang sabihin ko sana sa'yo. Yes, okay. Pag ganun siya eh. Tapos yung pagpatak sa lupa, papaluin ka naman. Pagka pinalo mo, iilag. Tapos babalikan ka. Basically, no style at all. And that's the way the Americans fight. Yeah. Okay? Just imagine, kung makikita niyo yung mga iba kong nilalaban ngayon, and throughout mga years back, atras kay 10 years ago, okay, makikita niyo pumapara-parada na. Ang hirap kaya gawin. Naalisin ko yung konting trait. Pero sa mga materialis ko, may lumalabas pa rin. Because that is their characteristic. So, yun ang basic nila. So ako, years ago, tinanggap ko na sa sarili ko, I should never remove that. Because removing that character means it's not a Dan Gray blood anymore. Dan Gray, okay. So how do you breed them? You breed them straight or for materials, medyo maselan ng konti paggawa ng material ng Dan. Hindi naman basta white leg, pula, tapos yung iba, yung iba ganun ginagawa, Dan Gray na eh. No? Tinitignan ko eh. Tinitignan ko yung markings ko. Tinitignan ko kung gaano siya kalayo. Okay. Sa bawat isa, tinitignan ko, uy, ito ba, pwede ba to? Ano bang experience ko 15 years ago dito? I mean, sila rin naman yan eh, ginaganon ko lang eh. Okay. Okay? So, pinag-aaralan ko lang kung paano. Okay. Pag materials. Pang materials. Pagka battle cross naman, kahit na anong halos ang damputin ko doon, lagay mo lang sa ibang lugar. They will be dominant. Would you believe, pagka binread ko yung mga Dan Gray ko to sa green leg, 95%, 97% white leg, wine red lalabas. Talaga? Yes. Mas lumilitaw yung pagka... Nasisira yung sinasabi nila, green leg, white leg, yellow leg. Meron 2-3% lalabas. Sabi ko kasi, in-explain ko sa nila, dominant yung white, malalim na kasi yung gawa eh. Okay. Yun ang in-explain ko dun sa iba. Actually, sa normal na mas lamang yung dark leg, di ba? Dapat. Or yellow leg. Kung iba kasi binatel cross mo. Pero mas maraming lumalabas na white leg. Bisan lalabas batik, may konting itim sa paa, pero white leg pa rin. So gano'n nakalalim yung malalim breeding kasi mahirap explain eh. Pero may hinahanap ang Dan Gray to breed it. Okay. So, other than the Dan Gray Roundheads, ano ang mga binibreed mo ngayon? Yung I got from Mr. Bishop, John Bishop, year 2010. Talaga? Okay. Okay, year 2010. Through the help of a very good friend, si Doc Bob. Okay. Okay, kasi si Doc Bob... I think Doc Bob is the usual source, the usual route. Dalawa yung kaibigan. Kasi si Wilson Ong, parang through Doc Bob din ang nakukuha. Ano kasi yan eh, as far as I know, dalawa yung kaibigan ni John. Okay. One is Nelson Uy. Yeah. And the other one is Doc Bob. Doc Bob, Okay? Si Doc Bob, apparently, lucky for me, at that time anyway, naging kaibigan niya si John. Okay. Okay? Nung naging kaibigan niya si John, nakausap ko sila Terence. Okay. Sabi niya gano'n, pare, kumuha ka ng John Bishop. Sabi niya, bakit? Sabi ko, okay na ako dun sa Roundhead ko tsaka Gilmore ko. Kumuha ka, sabi niya gano'n. Tapos eventually, history nun, ba't ako kumuha talaga? Sila Jet Fernando, mga kaibigan natin. Naglaban ng 5 cock sa San Juan. During the prime nung San Juan, na laging magagandang laban, di ba? Mga big event. Okay. Naglaban siya, unang laban niya, hindi ko makakalimutan, wine red na white leg. Okay. Tinanong ko si Joel. Sabi ko, Jo, ano yan? Sabi ko, ganda na sukat eh. Hindi siya umiimik. Nanalo. Pinalo sa taas yung isa, pinalo sa ilalim, patay yung kalaban. Okay? Gusto ko to, sabi ko. So, hindi niya sinabi pa. Second fight, lemon na white leg. Same away. Okay. Same sukat, pero lemon. Okay. Inipit sa taas, pinalo sa ilalim. Hindi na makatayo yung isa. Jo, ano yan? Sabi ko. Pare, sabi niya mga John Bishop yan. Ano yan John Bishop?
Ay, kung gano'n. Ano yung John Bishop? And that was, I think, 2008. Okay. Ay ko, ano yan? Sabi ko, Kelso, sabi niya. Tinandaan ko na sa mind ko. Natapos yung derby, umuwi ako after the second fight eh. Natapos yung derby, champion sila. Okay. Full show ng John Bishop. Full John Bishop. Tutuloy natin. Sige. Kailangan bitinin natin ang Sige. Okay. Kailangan lang natin maghanap buhay at kailangan pagbigyan natin itong ating mga sponsor. Babalik po kami para, alam ko medyo excited kayo eh. Babalik natin si Jerry. Pagbabalik po ng Chicken Talk. Ang score nila na nakita ko, 2 win, 3 loss. Okay. Yung dalawang nanalo, parehong John Bishop. John Bishop pa rin. Gusto ko yun. Kung magmamanok ako, gusto ko yun. Okay. Yun ang fighting style ko. Ganyan ang sabongero, tunay na mag-iinoko. Produktong pinagkatiwalaan sa buong mundo, mayaman sa iron at iba't ibang bitamina. Tiyakin na may Thunderbird logo upang masiguradong epektibo. Red Cell, kaliga na ng Thunderbird Power Bet by Thunderbird, the winning formula. Subukan mo ang swerte sa palad mo. Malay mo ikaw ang next na mananalo. Subukan mo ang swerte sa palad mo. Halina, try mo na. Scratch it ng ganito. Scratch it, pera agad-agad. Scratch it, mag-scratch it na tayong lahat. Scratch it, pera agad-agad. For the third time or third year this year, ang The Good Egg by Sari Manok ay magpa-participate muli sa Itlog Run by Exciting Adventure. Bahagi ng pondo na aming malilikom ay mapupunta sa AFP Educational Benefit Systems Office, Save the Children, and sa Sagbayan Bohol Elementary School. Let's support this run for a cause. Itlog Run 2018. Our advocacy, #ItlogEveryday. Ganyan ang sabongero, tunay na mag-iinoko. Kapag siya ang umibig, pag siya ang nagmahal, itataya ang lahat, maging ang kanyang buhay. Pagkat ganyan kung umibig, ganyan kung magmahal, ganyan ang sabongero, tunay na mag-iinoo. Sabongero. Okay, we're back with Mr. Jerry Escalona. So Jerry, kanina kahit ako nabitin eh. So mas nauna pa pala kayo magkaroon ng John Bishop kaysa kay Sunny Lagon. Hindi ko naman masasabing nauna Hindi, or whatever. Sunny kailan lang eh. Parang mga 4 years ago. Basta ako, nakuha ko yun 2010. Okay. Yung sa akin. Kasi noong 2008, nakita ko na yung laban nila Kuya Jet, sa kanila Joel, okay. no? Tinandaan ko na. Tapos naglabang kami sa NCA. Sila actually. Ang score nila na nakita ko, 2 win, 3 loss. Okay. Yung dalawang nanalo, parehong John Bishop. John Bishop pa rin. Okay. Sabi kong ganun, kailangan kong bumiyahe. Kailangan ko nang bumiyahe, sabi ko. Okay. So, one of those days na magkakasama kami magbabarkada. Sila Madla, sila Terence, sila Louie, gano'n. Ito, kwento. Ay, kung gagaling ng John Bishop, gusto ko yun. Kung magmamanok ako, gusto ko yun. Okay. Yun ang fighting style ko. Sabi ko. So, lakad kayo. Okay. Tapos, hindi ko alam. Hindi, sinabi sa akin hindi ko alam kung si Terence o si Louie. Pare, sabi niya, gusto mo John Bishop? Oo, sabi ko. Ang dali nun. Yung bayaw ni Joey Madla. Okay. Madlang Bayan. Si Doc Bob. Bayaw niya yun? Oo! Tinawagan ko. Tapos nag-usap kami ni Bob. Okay. Hindi ko maalala. Tapos pinaalala sa akin ni Bob. Sabi niya gano'n, siya nag-meet na tayo. Sabi niya gano'n. Naalala mo, sinundo mo ako sa airport. Last year, sabi niya gano'n.
Kinundo mo ko sa airport, Ah. tapos sinatid mo ko dun sa sa hotel. Ay, oo, Bob, sabi ko. Tapos nun, bumiyaya akong 2010. Okay. Nung nagpunta ako ng 2010 doon, pumunta rin ako kay Burt Lester, Timberlane. Okay? Timberlane, mga green leg ang kinukuha ko doon. Okay. Mga Timberlane. So, anyway, kay Doc Bob, tinulungan niya ako kay Jan. Kay John Bishop. Okay. Kumusta yung mga John Bishop mo? Modesty aside, sobrang saya ako. Talaga. Ang tawag ko nga dun sa mga manok ko na yan, Miracle. Miracle Chickens. Okay. Hindi magaling sa bitaw. Simple sa bitaw. Okay. Pero sa hanggat ngayon, siguro alam mo nung mga first few years ko nilalaban yan, I don't really get the track record, no? Pero doon sa mind ko lang, siguro nasa 80-85% ako eh. Ganon, kaganda ang performance. Oo, alam mo, magugulat ako sa performance. Yung huling laban ko ng Santa Monica, yung sa SMC Cup, naka 6.5 kami doon. Yung finals ko, full show ng Bishop yun. Dalawang straight breed at saka dalawang cross. From what you know, ano ang component ng John Bishop na Kelso? From what I know, from what John told me, no? And konting kwentuhan namin ni Doc Bob, galing kay Dink yan. Okay. Ang talagang manok ni John, roundhead. Roundhead talaga. So, totoo yung sinasabi ni Dink? Galing kay, sabi ni John sa akin eh. Kasi kumakain kami, sama-sama nung kami. na-interview ko, nung huling punta namin kay Dink, sabi niya, Bishop, John Bishop Kelso, he never had a Kelso, it came from me. Galing sa kanya yon. And during that time, na 2010 na nandun ako, nag-uusap silang dalawa habang kumakain kami, nagpalitan sila ng manok. Okay. So pero may ginawa si John. Kung ano man yun. Na nagbago na. Kung ano man yun, medyo nagbago. Kasi nung nandun ako, yung mga ulo nila pulang-pula eh. Ang problema lang nila, may tendency, yung mga nakuha ko nung pumuputi ang mata. Okay. Yes, pumuputi ang mata. Kaya yung mga John Bishop ko ngayon, hindi na masyadong through selection, yung process of medyo napatibay ko na siguro ng konti yung jeans na yun. Hindi red na red, pero orange, alam mo yung light orange, ganon. Pwede na. Pero hindi na pumuputi. Hindi na halos pumuputi. Halos na eliminate ko yung puti. Okay. So other than the Kelso, the Roundhead, ano pa mga binibreed mo rito? Of course, yung Gilmore ko. Gilmore, okay. From Timberlane. Okay. Okay, ang kaibigan ko, parang kuya ko na. Okay. Si Burt Lester. Okay. Yun ang kasamang matagal ni Donald Fonteno. Okay. Yeah, siya yung nagpipit ng manok ni Donald, everything. So, nung nagpunta ako sa kanya, 2010 din, nakaibigan ko, tumira ako sa kanya ng mga 5 days or 1 week. So, kwentuhan kami, nagustuhan ako ng tao. Talagang nag-stay ko sa farm, ha? Ako lang kasi mag-isa eh. And yun ang gusto kong gawin eh. I want to know yung yung tao. Hindi naman ako pupunta doon, basta bibili lang. Kasi I'm spending so much. So, tulong-tulong ka rin doon pagpapat... ako nagpapakain. Ako nag-ano, sa kwentuhan kami, kakape kami. Nag-ano, whatever. Okay. May kaibigan ko ngayon, we always talk with each other. And by the way, yung last time nagpunta ako sa Amerika last year, no? Kumuha ko ng mga Bishop blood. Okay. Okay? Ang ginawa ko... From whom? Kay si Doc Bob nagpadala kay Bo Branham. Okay. Nagpa-breed siya doon. Okay. So, pinuntahan ko si Bo. I see. Okay. So, from John Bishop, nung mamatay siya, saan napunta yung mga manok? Kay Nelson at saka kay Bob. Nelson, okay. Saka kay Bob, saka sa anak niya. I see. Sa tatlo. So, you never mentioned sweater? You're not breeding sweater? I tried sweater year 2002 up to 2004. Okay. Hindi ko alam i-breed. Hindi siya sumusunod dun sa gusto ko eh. Okay. Na fighting style. Okay. Okay, so he's not for me. Oo. The sweaters are not for me. Kasi talagang ano ka na eh.
seasoned breeder ka na? Ano ko basic bloodline ako. Oo. Turo ako ng matanda lang. Ang mga sweater para sa mga pareho namin. Yung Hindi naman. Pang instant coffee lang kami. Hindi naman. Hindi ko sila alam i-breed. Okay. Tsaka yung fighting style nila, hindi ko gusto. Aha. Talaga? Hindi ko gusto yung fighting style nila. Kasi gusto ko sa manok, yung medyo nag-iisip eh. Okay. May tendency kasi yung sweater sa mga nakikita ko nila laban. Palo ng palo. How long have you been in this business? I started 93. 93. I've been here for 25 years. 25 years. 25 years. Gusto ko yung slogan mo, a cut above the rest. Yes. Yun? When I was starting. Saan hinugot yun? When I was starting, nandun ako sa farm siguro, sa barangay Mapalad sa Pililya. May duyan ako dun. Sabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko sa manukan ko? Kasi konti lang naman talaga nagmamanok ng Bacolod lang naman tsaka ilan lang sa Luzon Oo, talaga. Sabi ko, basta parang may dumaan na clouds sa ano ko. Sa utak ko, whatever. Okay. A cut above the rest. Okay. Sabi ko, ibig sabihin, mas magandang cutting ko. Dalawa mas maganda cutting ko doon sa mga kalabang ko. Okay. Or mas magaling ako sa kalabang ko. Okay. Gamitin ko slogan yun, a cut above the rest. Catchy. So from then on, naging parang may motto sa utak ko. So you're now breeding, thinking of that motto. That motto. Okay. I have to be a better cutter than the rest. Okay. Yun lang. Kasi that makes the difference. Okay. Iba kasi yung gumagawa ka ng mapalo, iba yung gumagawa ka ng papalo ng isa, dalawa, may resulta. Yung manalo, matalo, hindi ko alam. Okay. Talagang kulang 1 oras sa'yo. Dapat na 2 episode ka. Anyway, parting words. Jerry, ikaw 4 years old, exposed ka na sa manok. Tatay mo, puro imported. So, isa ka sa mga privileged few na talaga nakakita ng ganyan, di ba? Yes. So, ano bang may advice mo sa mga viewers natin pagdating dyan sa pagmamanok? Sa pagmamanok, ako sa akin ito personal ko to, na experience ko. Okay. Number 1, wag malikot sa materialis. No, number 1 yun. Hindi ko mo marami kang pera, marami kang pambili, bili ka ng bili. Sa inikutan ko for the 25 years sa sarili ko nagmamanok. Okay. Discarding pa yung sama-sama pa ako. Yung sa father ko, tsaka sa kanila, Alex and everything. Marami na akong nakausap na mga kuya, mga veterano and everything. Ang kanilang bottom line, ang percentage ng panalo nila, it's the same. Okay. Regardless of what bloodline you have. Okay. Ang kailangan, yung kukunin mong bloodline, yung gusto ng puso mo. I don't hate the other bloodlines. Okay. I'm not mad about the other bloodlines. Ang gusto ko, yung gusto kong fighting style. Kasi pagising ko ng umaga, nakangiti ako. Di ba? Kasi kapag ayaw mo yung binibreed mo, pagising mo, natalo, kasi pansinin nyo, pag gusto nyo yung bloodline na hawak mo, natalo, hindi. Magaling yan basta ipinalo yung talo na gusto mo. Okay. Ang importante kasi is, sa mga baguhan, huwag nyong intindihin yung sasabihin ng ibang tao. Ang intindihin ninyo, yung paggising nyo sa umaga, masarap pagka nagkakape kayo, na nakikita mo yung sarili mong manok. Okay. Tsaka ako, hindi ako nagbe-breed for beauty. Okay. Wag lang pangit. Yun ang motto ko. Okay. But you're selling? Incidental. Okay. Kapag meron nagkakatiwala sa manok ko, naglalabas ako. Okay lang ba ilagay namin number mo in case na hindi na? Alam na siguro nila yung kontakin ako. Bagay, nasa Facebook naman mas gusto ko yung natural na pupunta. Okay.
na alam ko gusto niya yung manok ko. Pagka gusto niya yung manok ko, sigurado makakakuha siya. Okay, Jerry, ha? Thank you. Thank you very much, Thank ha? you. Talagang, dapat 2 episode ka eh. Anyway, nagpapasalamat po ang Chicken Talk sa aming mga sponsors, Thunderbird, and of course, Scratch It. At open na po ang reservation of slots o slot reservation for the upcoming World Pit Masters Cup Master Breeders 2 9-Stag International Derby from November 15 to 25. Tatlo rin uli ang elimination, 2-stag elimination, tatlo. So, 15, 16, 17. Kaya kung alam nyo na kung anong araw kayo lalaban o kahit hindi nyo pa alam, pwede na kayo mag-message sa amin sa Facebook or you can call Kate. Ipa-plus namin number dito. Okay? Maraming salamat po uli. Maraming salamat kay Jerry. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Magmula po sa akin, Kalando Lusong, at sa buong staff ng Chicken Talk. Salamat po. Sabungero, ganyan ang sabungero. Pag nagmahal ay todo-todo. Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kapang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sa bungero. Salamat sa Thunderbird.